Ito pong Book of Matthew, tiningnan ko dun sa aking record, sinimulan natin October 2011. So, magtatatlong taon na. At matatapos tayo by next month, matatapos na po. So, nandito tayo sa yugto ng Matthew, kung saan nagbibigay na ng huling habilin ng Panginoon at dinaanan natin yung tinatawag natin ng mga talinhaga ng babala at yung tinatawag na eschatology o yung last days. Napakahalaga po na alam natin ang sinasabi ng Panginoon kung paano nagsimula at saan hahanggan ang mundo. Yung eschatology, from the Greek word eschatos, the last things. Sa mga sandaling iyon, dapat ang mga Kristiyano, pag nangyari na yung mga huling siglo, hindi nagtataka kung ano nangyayari. Pero ang mundo na hindi nakakakilala sa Panginoon ay magtataka. Meron pong tatlong paghuhukom. Ang titulo ng ating mensahe ngayong hapon ay ang ikalawang paghuhukom. Bakit ikalawa? Kasi actually, meron akong nakikita na parang serye ng tatlong judgment, tatlong paghuhukom. So this is a mini-series on eschatology o yung last days. Yung unang paghuhukom sa mga tao, sa lahat ng tao, yung tinatawag na Bema Seat Judgment. Yun na yung susunod na yugto. That can happen today. Yun yung tinatawag na rapture o yung the Church of God biglang kukunin. So maaaring that can happen today. Yung mga Kristiyano bigla na lang kukunin ng Panginoon at magkakaroon ng unang paghuhukom. Yung unang paghuhukom ay paghuhukom ng matuwid. Pag kinuha tayo ng Panginoon, sasabihin niya sa mga matapat na Kristiyano, ito yung gantimpala mo, yung mga maraming nagawa para sa Panginoon, mas maraming gantimpala, pero lahat may gantimpala. Yun yung una. Yung pangalawa na pag-uusapan natin ngayon, na pinatutungkalan ng Panginoon, ito yung tinatawag na judgment of the nations. Mangyayari yon dun sa mga naiwanan. Kasi pag kinuha yung simbahan, yung maiiwanan, hindi mga Christians. Ang nakalulungkot, some people in the church today, yung mga nandito, maaari, na uma-attend ng simba, ngunit hindi naman tunay ang pagiging Kristiyano, maiiwan, pero marami rin ang maaaring maligtas doon sa tinatawag na the Great 7-Year Tribulation. At the end of the 7-year tribulation, doon na physically bababa ang Panginoon, yung second coming, ito yung mangyayari, yung tinatawag na judgment of the nations. Yun yung ipapaliwanag ko sa inyo ngayon, o yung judgment of the sheep and goat. At yung pangatlong judgment o paghuhukom, after 1,000 years, bumalik ang Panginoon, 1,000 years, 1,000 taon, yung millennium, magkakaroon na ng pagkagunaw ng mundo at yun yung final judgment, white throne judgment. Yung pangatlong paghuhukom, ang paghuhukom naman doon ay sa mga hindi sumunod o yung mga hindi mga makadiyos sa buong kasaysayan ng mundo. From the very beginning, from the Garden of Eden, until yung katapusan na yon, magkakaroon ng white throne judgment. Yung mga patay ay babangon at yung mga buhay, kasama ng mga bumangong patay, ay magkakaroon ng paghukom. So these are the three judgments. So may nagsabi sa akin, parang mabigat yung mga topic na yan. Actually, hindi, kasi inuulit-ulit natin, napansin nyo. We keep mentioning itong judgment theology na to. Kasi dapat alam natin kung saan papunta ang mundo. Kaya ito pong ating mensahe ngayong hapon ay yung tinatawag na ang ikalawang paghuhukom. Mangyayari ito at the end of the 7-year tribulation. May mga naging Christian dun sa 7-year tribulation na iyon at meron din namang mga hindi naniwala. At ito ngayon ang mga tao na huhukuman dito sa ating mga talata. Kaya basahin po natin ang ikalawang paghuhukom sa Mateo 25, 31 hanggang 46. Ngayon, gusto kong sabihin na dadapot ito pong ating pag-aaralan ay very specific dun sa tinatawag na tribulation saints o yung mga naniwala doon sa 7-year tribulation o kasama na yung mga hindi naniwala. Ang mga prinsipyo na binibigay ng Panginoong Hesus dito ay maa-apply din sa atin.
Sapagkat kahit yung mga tao ngayon na maaring hindi makasama doon sa sinasabing tribulation dahil naging Christian sila, ay merong mga pag-uugali at merong mga ginawa na titingnan at hahanapin ng Panginoon bilang tanda na sila o tayo ay tunay na mga mananampalataya. Sapagkat hindi dahil sinasabi mo, ako'y taga-CCF, ako ay merong tatak na CCF, meron akong ID na CCF, okay, Christian, pangalan ko, Christian. Ang pabango ko, Christian Dior. Ang damit ko, Christian din. Hindi ibig sabihin, Christian ka. So ito pong mensaheng ito, patungkol sa tanong na, Christian ka ba talaga? Kasi makikita mo, doon sa mga hinukaman, may magtataka, hindi pala ako Christian. At sasabihin ng Panginoon, ito ang dahilan kung bakit akala mo Christian ka, pero yung pala hindi. Nakikita sa iyong ginagawang pang-araw-araw at hindi doon sa iyo lamang salita. Kaya basahin po natin ang Mateo 25, 31 hanggang 46. Pagdating ng anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kalawalhatian. Titipunin naman sa harapan niya ang lahat ng tao at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Inilalagay nito sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama, pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng daigdig. Sapagkat ako'y inyong pinakain nung ako'y nagugutom, ako'y inyong pinainom nung ako'y nauuhaw, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y walang maisuot at inyong dinamitan, nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y walang maisuot at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Tandaan ninyo nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, si Yaman ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan." Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa harapan ko, isinumpa kayo sa apoy na di namamatay na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon, sapagkat hindi ninyo ako pinakain nung ako'y nagugutom, hindi ninyo ako pinainom nung ako'y nauuhaw, hindi ninyo ako pinatuloy nung ako'y isang dayuhan, hindi ninyo ako dinamitan nung ako'y walang maisuot, hindi ninyo ako dinalaw nung ako'y may sakit at nung ako'y nasa bilangguan." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, walang matuluyan, walang maisuot, may sakit o nasa bilangguan na hindi namin kayo tinulungan?" At sasabihin sa kanila ng hari, "Tandaan ninyo, ng pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan." 4 na punto po ang ating maobserbahan dito sa mga talatang ito. Una, ang pagbalik ng Panginoon, ang pagbubukod, ang mga ligtas, at ang mga napahamak. Ang buong Biblia po ay nakaturo dito sa mga huling talata at sa mga huling kapitulo ng Mateo. Ang katapusan ng mundo, ang katapusan mo, mula sa iyong pagsilang hanggang sa huling araw na iyong buhay at yung susunod na araw, matapos ng huling araw mo sa mundo, dito po nakatuon sa mga pinag-uusapang ito. This is the most important information in the world para sa ating lahat. Sapagkat ang buhay natin dito ay maiksi lamang, pero ang impormasyong isinasaad dito na ibinigay ng Panginoon ay magagamit sa buhay na walang hanggan, sa impyerno man o sa kalangitan. At maliwanag lang po ang sinasabi na ang kasalanan may kabayaran at ang kabayarang iyan ay kamatayan. That's all.
Yan lang po ang pinag-uusapan. Sabi po sa Bilang 32:23, ito ang tandaan ninyo, tiyak na pagbabayaran ninyo ang inyong kasalanan. The wages of sin is death. Yung baba ng Panginoon sa mundo is a rescue mission. Kailangan ng lahat ng taong isinilang na masagip. At ito ang dahilan ng kanyang pagbaba. Sabi sa awit 98, ang aming mga kasalanan sa harap mo'y nahahayag. Mga sala naming lihim, kita mo sa liwanag. So ang tanong, sinong hindi nagkasala? Ang sagot, wala kahit isa. Kaya lahat po tayo dapat interesado sa mga impormasyong binibitaw ng Panginoon. Kung aamin ang lahat ng tao, kahit Kristiyano, dapat po nating aminin na ating killing ay patungo sa masama. Marami sa atin na nababawasan, nakokontrol, natuturuan ng Panginoon, ngunit tunay na makasalanan. Sabi sa Roma 1:18, nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil mismo sa kanilang kasamaan ay nahadlangan ng katotohanan. Marami ngayon nagpepresenta ng isang Diyos na parang si Santa Claus. Naku, yung pinipreach nyo sa Matthew, hindi yan ang Diyos na kilala ko. Ang kilala kong Diyos, mabait, hindi nagpaparusa. Ibang Diyos po yung narinig natin. Ang ating kilalang Diyos, ang Diyos sa Biblia, ay oo Diyos na mabait, mapagpatawat at nagliligtas, ngunit siya ay Diyos din ng hustisya at ng katarungan. At nung sinabi niya na ang kasalanan ay kailangang bayaran, yan po ay seryoso. Isa pong napakaling pagkakamali na ipresenta lamang yung tinatawag na one side of God, yung gusto lang nating marinig. Mula pa po nung unang kasalanan na ginawa ni Adan, nakita na natin kung gaano kaseryoso ang Panginoon patungkol sa kasalanan. Ilan ba yung kasalanang ginawa ni Adan? Hindi si Adan, sabi ng mga lalaki. Si Eva. Napasama lang, nagyaya si Eva. Yung isang kasalanan ng dalawa, magkasama sila, ano pong naging resulta nun? Sila ay in-evacuate, pinalayas sa hardin. Doon pa lamang, nakita mo na God is serious about sin. Hindi niya ito pinalalampas. Meron agad itong tinatawag na consequence. Meron po itong katumbas. Noong si Noah ay nautusan ng Panginoon na mag-sermon patungkol sa kasalanan, nakita natin na kahit binigyan ng Panginoon sila Noah at yung mga kapitbahay niya ng 120 years, sa huli, ginunaw ng Panginoon ang mundo sa pamamagitan ng tubig dahil sa kasalanan. So dun pa lang po, the first few chapters of the Bible, makikita mo na seryoso ang Panginoon sa kasalanan. Nung winasak ng asupre at ng apoy ang Sodom at Gomorrah, nakikita mo na that God was serious. Ito pong ating mensahe ngayon ay patungkol sa paghuhukom ng Panginoon sa mga bansa, pagbalik niya 7 years after the rapture. Halimbawa, inangat na tayo ngayong araw na to, pumunta na ang mga Christian sa langit. Bumilang ka ng 7 taon, kung naiwanan ka, etong paghuhukom na to mangyayari according to eschatology. At makikita mo na God will judge all the nations. China, US, Philippines, lahat po ng tao sa mundo. Kasi yung sinabing, God will judge all the nations, in the Greek, ethnos, all the ethnic groups. So lahat ng tao sa mundo ay dadaan dito sa second judgment. At ito pong paghuhukom ng Panginoon sa mga nation, sa mga bansa at sa mga towns and cities ay makikita mo sa Biblia all throughout Scripture. At dito sa aking babasahin, makikita mo ang basihan ng paghuhukom. Sabi niya dito sa mga bayan na ito na aking babasahin sa inyo, kayo ay responsable sa impormasyon na naibigay sa inyo patungkol sa Diyos. In other words, pag may natanggap kang maraming impormasyon tulad ng natatanggap po nyo ngayon, yung responsibilidad mo mas malaki. Ito yung sinabi ng Panginoong Jesus,
doon sa ilang bayan na kanya pong tinaligsa. Kawawa kayo, mga taga-Corazin. Woe to you, Corazin. Kawawa kayo, mga taga-Bethsaida. Woe to you, Bethsaida. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon, yung pong Tiro at Sidon ay mga paganong bayan. Kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, matagal na sanang nagdamit ng sako at naupo sa abo ang mga taga roon. Ibig sabihin, ang daming ginawang mensahe at himala doon sa Corazin at Bethsaida, ngunit hindi sila naniwala. Ang dami nilang sermong narinig. Pero ngayon sila hinuhusgahan sapagkat kung ang nakarinig daw ng mga mensaheng iyon at mga mirakulong pinamalas ng Panginoon ay yung mga paganong mga bayan, nagsisi sana. Pero hindi sila nagsisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom, mas mabigat na parusa ang sasapitin ninyo kaysa sa mga taga-Tiro at taga-Sidon. Bakit? Kasi mas maraming narinig. Based on information, you will be judged. 3 years in Matthew. Alam niyo ba na kayo mga nakarinig ng verse by verse, chapter by chapter ng Matthew, bihira po ang nakakarinig ng a whole book of the Bible na ganyan kadetalyado. Ano ang ginawa mo sa information na yan? At kayo mga taga-Capernaum, maaaring itaas ninyo ang inyong sarili hanggang langit, ngunit ibabagsak kayo hanggang sa daigdig ng mga patay. Sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga himala na ginawa sa inyo, sana'y nananatili pa ang bayang iyon magpahanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang parusang daranasin ninyo kaysa sa mga taga-Sodoma. Ito pong pinag-uusapan natin is the second judgment. Ulitin ko. The judgment of the nations. Pag hindi ka na-rapture, ibig sabihin, you came to church, but you did not practice what you heard. Second chance. 7-year tribulation, hahantingin ka na ng Antichrist. Pero na-convert ka, magkakaroon ng second judgment. Yung mga totoong naniwala sa kaliwa, yung totoong naniwala sa right hand, at yung hindi naniwala sa kaliwa. Bakit? Sapagkat yung kanilang narinig, kanilang isinabuhay. It's that simple. Mabigat na eschatology to, pag-aaral ng mga huling araw. Pero pipigain ko po yung katas ng laman ng sermon. Anong ginagawa mo sa naririnig mo sa pulpitong ito? Starting at 4:31. Bakit 4:31? Kasi natatapos tayo 4:30. Pero lang pag ginanahan ako, 4:32. Monday to Saturday, anong itsura ng buhay mo? That is the question. So, ang paghuhusga po ay makikita dapat sa buhay ng nakikinig. Sapagkat pagdating ng una, ikalawa, at pangatlong paghuhukom, hindi salita ang hahanapin ng Panginoon, kundi re-reviewin niya ang ating ginagawa sa pang-araw-araw. Kung ito ay nagpapakita ng ebidensya ng ating sinasabing pananampalataya. Dito po sa ating binasa, makikita mo na ang nagbibitaw ay ang Panginoong Hesus. No? At sasabihin mo, ang bigat pala ng mga binitaw ng Panginoong Hesus. Hindi yan yung kilala kong Panginoong Hesus na parang laging maamo. Maamo po ang Panginoon. Pero ang babala po ng Panginoon, parang babala ng isang nanay na nagmamahal sa kanyang anak na malapit madisgrasya. Nakakita na po ba kayo dito ng nanay na pag malapit sa kapahamakan ng kanyang anak, gano'n na lamang ang babala? Anak, wag. Ito po mga babala ng Panginoon, ito mga talinhaga, the judgment warning parables is an act of love. Hindi po ito pagmamalupit sa Panginoon. Ano? At sabi ko nga sa inyo, may nag-criticize sa amin na ang amin daw mga sermon nananakot. Aba, hindi ba galing sa Bible yung binasa ko? Hello? Di ba pinapakita naman natin na ang bawat talata galing sa Bible? So ang tulad po ng doktor, marami akong kilalang doktor dyan sa Asian Hospital, sinasabi niya, alam mo, yung lahi mo may cancer. Sinabi niya, mag-iingat ka. Yun po ba pagmamalupit?
Hindi po pagmamalupit yun. Pagmamahal ng doktor sa kanyang pasyente. And this judgment parable is a warning. Uy, hindi ko tinatawag mo sarili mong Kristiyano, pero ibabuhay mo, ligtas ka ha. Ang paggawa ng mabuti ay hindi ang dahilan ng pagkakaligtas. Ang pagkakaligtas ay dulot na libre ng Panginoon. Pero ang magandang buhay na umiiwas sa kasalanan ay isang ebidensya na tayo nga ay ligtas. Na ang pakikinig sa salita ng Diyos ay nagtutuwid, hindi yung pasok dito, labas dito. Hindi po perpekto, ngunit nagbabago, unti-unti. Ang Panginoong Hesus, ang makikita mo, ang pinakamapagmahal, pinakamaamo, sapagkat siya'y Diyos. Pero makikita mo na sa Kanya rin nagmula ang pinakamatinding warning. Yung pinakamatinding babala, sa Kanya din galing. Ano? Makikita mo na ang tindi ng babala niya, hindi siya na siguro ang pinakamaraming sinabi patungkol sa pagpunta sa impyerno. Pero siya rin ang pinakamatamis ng salita patungkol sa paghihikayat ng may pagiging maamo. Di ba nung lumapit nga siya sa Jerusalem, kung saan makikita niya karamihan ng tao doon, siya ipapako sa krus. Ito yung kanyang sinabi sa Lucas 19. Nang malapit na siya sa Jerusalem at natanaw na niya ang lunsod, ito'y kanyang tinangisan, Jesus wept. Napaiyak siya kasi alam niya, marami sasabihin, Hosanna, Monday, by Friday, yung sinasabi, ipako. Kita niyo yun? Hosanna, Monday, Friday, ipako, same people. Kaya ang ginawa niya, Monday to Friday, ito, nasa Wednesday pa rin tayo. Nung linggo ng kanyang entrada at pagpapako, puro warning. Uy, mag-ingat kayo ha. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit ito'y lingid sa iyong paningin. That's why the Lord kept warning. Sabi sa 2 Pedro, ang Panginoon na hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupan ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ng lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi yan nais na mapahamak. That is why the preacher must preach the Bible. Kaya po ang pinipreach natin, Bible. Hindi yung, okay naman mag-preach ng matatamis, magagandang istorya, nakalilibang na mga mensahe. Pero dapat ang pinipreach, Bible. Sapagkat yan po ang may kapangyarihan na tayo'y tawagin sa tama. Ang aplikasyon ay susunod na lamang. Ang Panginoon ay nagbibigay ng mensahe na mag-aakit, matatamis na mensahe. Come to me, all you who are weary and heavy laden. Yung mga nabibigitan, and ay, bibigyan kita ng kapayapaan, yes. Pero sabi niya, pero mag-ingat ka ha. Kasi mamaya gusto mo lang peace, pero ayaw mo sumunod. Impyerno pupuntahan mo. Parang yung nanay ko, anak, huwag kang sasama dyan sa barkadang yan. Nag-aadik-adik yan. Mami naman, wag mo namang husgahan mga friends ko. Nakita mo ba yan? Nakagano na niya, ay mami. Totoo po, mga barkada ko nagdala sa akin. Hindi dahil sa malupit yung nanay ko. Gusto niya ako ng pagkaitan sa mga kaibigan upang mawala ang kaligaya. Mahal ako nung nanay ko, kaya sabi niya, huwag ka sasama dyan, papahama ka dyan. Ito po ang mensahe ng ikalawang paghukom. Mag-iingat ka. Hindi ko matatawag mong ikay relihiyoso, ikay ligtas na. Dapat ang katotohanan ng religion nakikita sa loob pag ikay nag-iisa. Ang reaksyon mo sa galit, ang reaksyon mo sa malalaswa, ang reaksyon mo sa iyong kasalanan. Hindi yung pagkanta, okay yun. Pero minsan, yung pagka-relihiyoso natin, nagiging takip. Pagbalik ng Panginoon, sabi pagdating ng anak ng tao bilang hari, ano yung anak ng tao? Yun po yung tawag ng Panginoon Diyos sa kanya na Diyos na naging tao, anak ng tao. Pero dito niya lang sinabi na siya ay magiging hari. Ano? Dito lang sa kanya mga disipulo, anak ng tao bilang hari. For the first time sinabi niya, well, actually sinabi niya to pero in private lang. Ako ay babalik, ako na anak ng tao, son of man, will come back as king. Hindi niya pinagsasabi lahat sa kanya. Ito, we're still in the Olivet Discourse. Okay, dun sa Mount of Olives, kung saan niya binibigay itong mga katotohanan ito. Babalik ako, pero ngayon, hindi na anak ng tao.
bilang hari na. Ano bang ginagawa ng hari? Naghuhukom. He sits on his throne and makes judgment. Lahat po tayo dito, dadaan sa paghuhukom. Pagdating ko dito, pupunta ako sa punerarya. Every week, somebody dies. Every day, somebody dies. Pag namatay ang tao sa araw na iyon, that's judgment day. That's judgment day. Pero ito po ay ang paghukom pagdating na end of the 7-year tribulation. Ito yung tinatawag na the second coming. Yung una kasi, yung first judgment, hindi pa babalik ang Panginoon. Tayo ang pupunta sa Kanya. Ito yung babalik na tayo kasama na niya physically before the beginning of the millennium. Gagawa na ng headquarters ang Panginoon sa Jerusalem. Physically, God will have government. Alam niyo ba yon? There will be a physical 1,000-year government in the world, dito sa earthly. At dito magsisimula ang 1,000-year reign of Jesus Christ. Pero bago magsimula, itong pinag-uusapan natin ngayon ay mangyayari dun sa kanya mga dinatnang buhay after the 7-year tribulation. Pagdating ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya. Teka muna, commercial, ano daw? Kasama ang lahat ng anghel. Uulitin natin yung sequence of events, ha? Kunyari lang, natapos si Pastor EJ, tapos na ang misa, uwi na kayo. Nag-rapture! Lahat pumunta sa langit. 7 years from now, yung mga pumunta sa langit at yung mga patay na bumangon, magkakasama tayong pumunta sa langit, from that first year, 7 years, babalik tayo kasama ni Jesus Christ. This is the second coming. Diba, lagi ko sinasabi sa inyo, yung second coming pala, hindi ako nakatingala. Kung nag-rapture ngayon, nakatingin pala ako sa baba, pabalik kasama ni Jesus. Sabi ni Jesus, Jay, yes sir, 7 years na. Mag-impake ka na, bababa na tayo. Obet, alin na kayo? Mga taga-CCF Tagalog Service. Bababa na daw tayo. Ito po yun. Bababa na tayo with our glorified body. Yung mga kumain na lechon sa inyo, payat na kayo nun. Glorified body ka na. Ito po yun. Pagdating ng anak ng tao bilang hari, kasamang lahat ng anghel. Sino yun? Napaka-exciting. Alam nyo ba tayo yun? We are part of that entourage. Kasama po tayo ni Jesus pagbaba. Kung na-rapture na tayo. Kung namatay ka naman, bago dumating yon, kasama ka rin niya. Wow! Paano kaya ang baba ko nun? Kolosa 3:4 mo makikita yan. Kristo ang inyong buhay. Kapag siya'y nahayag na, this is the glorification, the second coming. Mahayag din kayong kasama niya. This is the church. At makakahati sa kanyang karangalan. So, let's say for example, na-rapture tayo ngayon. Pagkatapos ng aking 5-hour message this afternoon. 4 hours lang, okay matakot. Sinong kasama nating bababa sa second coming? Old Testament saints kasama nating pupunta bago mangyari itong second judgment na to. Sino yan? Sila Joshua, sila Caleb, sana kasama ko sa sasakyan si Moses tsaka si Joshua. Pagbaba. Sino pa? The saints of the church. Lahat ng saints ng church. Sila Calvin, sila Luther, sila Paul, sila Timothy, kasama nating bababa. At yung mga na-rapture, tayo yan. At yung mga namatay na naging Christian during the tribulation martyrs na tinatawag, all will accompany Christ. And then the judgment. So lahat yan, nanonood sila Pablo, magkakaroon ng second judgment. Ito yung pinag-uusapan dito, na tinatawag na the judgment of the nations o the judgment of the sheep and the goat. Bakit sheep and goat? Yung sheep, yung mga believers. Yung goat, yung mga non-believers. So ito po yung point number 2 natin, ang pagbubukod. So ito na, Jesus Christ is back on earth. Lahat ng gobyerno ginunaw na. There's only one government. The Antichrist is defeated. Jerusalem is restored. Jesus Christ is sitting on the throne of David. The UN is gone. Noy is gone. Okay, wala na senators. Wala na po lahat. Tayo na yung bababa. At dito actually, just a side comment,
part of our reward will be, you will be part of the governance. Sana mayor ako ng Manila pagbalik ko. Depende sa faithfulness mo. Nakukuha niyo po ba? When we come back, part of the reward is, we are part of the earthly leadership for 1,000 years. Kaya kung gusto mo maging mayor ng Tagaytay, ewan ko, paano mo gagawin yun? Anong gagawin ng Panginoon? Pag landing ng saints at ng Panginoon, point number 2, verse 32, titipunin sa harapan niya ang lahat ng tao. These are the people na naiwanan during the tribulation. May mga naging believers. Ito yung i-judge, the nations. China, lahat ng ethnic group. Sa English, yung Matthew 25:32, all the nations will be gathered. The word nation is ethna. Ethnic, doon nakuha. Sabi sa verse 32, titipunin sa harapan niya ang lahat ng tao at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin. This is the second judgment. But in all the judgment, there is a separation. Kung hindi ka matuwid, hindi ka kasama dun sa first judgment. Only the good. Sa second judgment, ito, yung mabuti sa kanan, yung masama sa kaliwa, diretso sa impyerno. 1,000 years later, white throne judgment, only unbelievers. From the beginning of time, tatayo lahat, final judgment. Okay, inuulit-ulit ko, no? Kasi baka malito kayo eh. It's one continuous timeline. Itong sa second judgment, pagbubukod-bukodin, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing, ano ibig sabihin? No? Kahit pumunta ka ngayon sa Middle East, ewan ko kung ginagawa dito yan. Tatanungin ko si Ka Efren. Pinagbubukod-bukod po ang kambing sa tupa. Kasi ang kambing, maamo. Ang tupa, maamo yan. Ang kambing, magulo. Nanunuwag. No? Ilalalagay nito sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Pag pinagsama-sama mo yan, nag-aawa yan. So ito po yung example na binigay ng Panginoon kasi sinasabi niya to sa mga shepherd. Kaya sinasabi ko sa inyo, even in the Middle East, in the Near East, even now, makikita mo na kinukuha nila yung pinagsasama-sama muna. Halimbawa, gabi na, no? Iipunin na. Sama-sama muna yan. Tupa! Kambing! Yan, sasama. Pero pagkain na, paghihiwalay na, pagkain at pagtulog, they separate. Kasi pag pinagsama mong kumain, ang tupa sa kambing, hindi makakakain ng tupa. Susuwagin ng kambing. Pag natutulog, aawayin ng kambing ang tupa. Kaya iipunin muna, tapos kambing, tupa. Tupa, kambing. Ang tanong ko, kambing ka ba? Tingnan mo yung katabi mo. Kapain mo yung ulo. Natatawa tayo dyan. Pero wag mo palang kapain yung ulo. Kapain mo yung puso mo. Are you a goat in sheep's clothing? Sasabihin ng Panginoon. Some of them thought they're sheep, but they're goats. Ito na po yung dalawang huling punto. Sino ang tupa at sino ang kambing? Yung tupa muna, ang mga ligtas. Sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhay ng daigdig. This is what? The second judgment in the eschatology. Pero yung first judgment in the rapture, halimbawa, yung first judgment, the rapture, nandito ka, nag-rapture, inangat yung mga Christian, naiwan ka. Ibig sabihin nun, goat ka. So there's always a pagbukod-bukod. There will be a separation. So ngayon pa lang, eksaminin mo na yung puso mo. Eksaminin mo yung buhay mo. Uulitin ko, ang paggawa ng mabuti, ang pag-iwas sa kasalanan ay hindi ang paraan para maligtas. Ang paraan para maligtas ay umamin sa kasalanan, magsisi at tumanggap at humingi ng tulong sa Panginoong Hesus. At pag yan ay nangyari, ang iyong pamumuhay ay magbibigay ng ebidensya na ikay ligtas. So good works, repentance of sin is not the means to salvation, but the evidence. Hello?
Ebidensya. Marami nagsasabi, Christian ako, pero ang ebidensya sa buhay, iba. Be careful, I am warning you. Kasi yun po ang trabaho ng pastor. Magbigay babala. Hindi para patamisin ang simba. Wow, ang ganda ng sermon ni John Lloyd. Ganda. Kakatuwa. Ganda ng story. Heartwarming. Hindi po. Pag-iinitin ko ang puso nyo. Ngayon, kung nakikita mo, tama ka, Kristiyano ko, praise God, then good. You'll be encouraged. Hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama, pumasok kayo at tanggapin sa kaharian. Ang kahariang nihanda para sa inyo mula ng likhain ng daigdig. Yung pong mga nag-survive ng Holocaust, ng tribulation, ng pagpatay ng Antikristo, ay didiretso sa katawan tao doon sa millennial kingdom. Kasama ang glorified saints. Andiyan pa kayo? So doon sa 1,000-year reign, merong mga tribulation saints, yung mga sheep na na-convert, na katawan tao pa rin, katabi ang mga rapture saints at yung mga New Testament and Old Testament saints. Ibig sabihin, natatandaan nyo ba nung nagkatawang nung bumangon na sa pagkabuhay ang Panginoong Hesus, glorified na siya, lumulusot siya sa pader? Di ba? Nakita siya glorified? Ganun ka. That is the example of a glorified saint, a raptured saint. Pero itong sinasabi dito, katawang tao ka pa. Magkakatawang glorified ka, 1,000 years buhay ka. Nakita mo? So, complicated, but I'll keep explaining it to you. So ito yung mga naligtas. Pero yung mga hindi tumanggap at matigas pa rin ang ulo, ito yung naisip ko na medyo kinilabutan ako. Merong ilan sa atin dito. Nakikinig, nag-e-amen, kumakanta, pero hindi talaga naniniwala. Ikalawang pagkakataon, na-rapture ang saints, naiwan ka, nako, hindi pala ako Christian. Hindi pa rin naniwala. 7 years, bumalik ang Panginoon. You know what's gonna happen to you? You'll go straight to hell. Kasi mamamatay ka na pagdating ng Panginoon. Yung mga tumanggap will live and go to the millennial kingdom. Okay? Yung mga pasaway times 2 will immediately die and go to hell. But will get up 1,000 years for final judgment dun sa white throne judgment. Death immediately crystallizes eternity for believers and unbelievers. Parang ngayon din. Doon sa first judgment. Pag nagkaroon ng rapture, immediately, alam mo, Christian ako. Pero dapat siyang kinukumpirma na ng puso mo ngayon. Simple lang eh. Simple lang. Nakaka-amen ka ba, pero hindi ka kinikilabutan sa kasalanan? Delikado ka, sir. Alam mo yung sakit na ketong, di ba? Yung sakit na ketong. Alam mo yung ketong? Yung sakit na ketong, sabi nila, ano daw yung kinakain yung laman. Hindi po, nalaman nila, yung sakit na ketong pala, pagkamatay ng nerves. So, nahipo ka na sa kalan, hindi mo pa nararamdaman. You have no sensitivity to pain. Spiritually dead people, walang sensitivity to sin. Sinasabi mo, buhay ako sa Panginoon, pero pag naghawa ka ng kasalanan, hindi ka napapaaray. Ang tunay na Kristiyano, magkasala man, aray, nagkasala ako. Naging masungit ka, aray, naging masungit ako. O nagkasala ako, masakit. So, at that time, malalaman ng mga hindi tunay na Kristiyano, ang sa tingin ko ay alam na nila. Alam na nila eh. Alam mo na eh, kung peki ka eh. Peke, in Greek, plastic. Pinefake mo lang, alam mo, ang number 1 sandata ni Satanas, ito po, nagmumula, parang Panginoong Jesus din, ginagaya ko si Jesus. This is coming out of love. Kasi, natutuwa ako, may nag-warning din sa akin eh. Ang number 1 sandata ni Satanas, isipin mo religyoso ka, pero ang totoo, you're not even His. How do you know that? No love for Christ, no love for fellow Christian, no aversion to sin, walang pagkamuhi sa kasalanan. Pero anong dahilan ang ibinigay ng Panginoon dito? Sabi niya, hali kayo, pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo. Pero tingnan niyo po yung kanilang
Well, sabi niya, ito yung dahilan. Sapagkat, bakit ko kayo papapasukin? Bakit ko kayo kinategoryang tupa at mapapapasok sa kaharian? Sapagkat, ako'y inyong pinakain nung ako'y nagugutom. Ha? Bakit? Paano nangyari yun? Hindi pa naman bumabalik ang Panginoon. Ako'y inyong pinainom nung ako'y nauuhaw. Ha? Kailan yun? Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, walang maisuot at inyong dinamitan, nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggot, inyong pinuntahan. So, ito po yung sagot ng mga, bakit? Kailan yun? Dumiretso po tayo dun sa verse 37. Sumagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po? Kita niyo yan? Ayan. Kailan po? Kailan namin ginawa yan? Nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at kayo'y aming pinainom. Kailan po kayo naging dayuhan? Nagulat sila. At aming pinatuloy o kayo walang maisuot at aming dinamitan. At kailan po namin kayo nakita nagkasakit? O nabilanggo at aming dinalaw. Sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa isang mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan. Ilagay natin sa konteksto. These are tribulation saints. Ito yung sinasabi ng Panginoon dito, yung sa 7 taon na inalis na yung church at ang naandito na lang Antikristo, yung mga naging Christian nung panahon yun, tinulungan nyo. This is the context. But by principle, ang Kristiyano dapat nagmamahal sa kapwa Kristiyano as evidence of a newly generated heart. Andiyan pa kayo? Hello? Pakitingnan mo nga yung katabi mo, gising pa ba? Pakisuwag kung ano. Wag. So sabi niya, kailan? Tulad na sinabi ko, ang paggawa ng mabuti ay ebidensya ng pagkakaligtas. Ang pagiging mapagmahal sa kapwa Kristiyano ay hindi daan sa langit, ngunit ito'y ebidensya na pupunta ka sa langit. Merong iba sa atin dito, mas malapit ka na ngayon sa Christian kaysa sa kamag-anak mo. Alam mo kung bakit? Kasi pareho na kayo ng takbo ng isip eh. The spirit is now thicker than the blood. Kaya yung pong mga tribulation Christians nagtutulungan. This is the context of this passage. Natatandaan nyo ba doon sa sinasabi, pagdating daw na Antikristo, pag wala kang sign na 6, hindi ka pagbibilan ng pagkain, di ba? The mark of the beast. So pag Christian ka, hindi mo tatanggapin yung mark ng beast. Paano ka kakain? Paano ka iinom? Ikukulong ka, sinong tutulong sa'yo? Your fellow Christians. Yan po ang konteksto ng istoryang ito. Pero yung prinsipyo nag-a-apply din sa atin ngayon kahit hindi pa tribulation. Do you help your fellow believers? Ang puso mo ba ay ang mga kasambahay mo sa bahay ng Diyos? Malapit ka ba sa fellow Christians mo? Kasi pareho kayo ng pinagdadaanan. Sapagkat kung ito ay iyong ginawa, sasabihin ni Lord, alam mo kung ba't ka malapit niya sa mga yan? Kasi naging kapatid mo yan eh. Kaya ka malapit sa Christian kasi Christian ka rin. That is the evidence. Sabi niya nga sa Mateo 10:40, ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. At sabi niya pa sa Juan 13:35, sa pamamagitan nito, paano makikilala mga Kristiyano? Meron man, ang non-Christian 666, ang Christian 777, bingo? Lottery? Paano makikilala na Christian? Pag inamoy mo, wow, amoy Christian Dior. Hindi, sa pamamagitan nito, makikilala na kayo ay aking mga alagad kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa. Do you love other Christians? Matinding tanong, ano? Siguro, mahal mo ba yung katabi mo? Huwag mo nang tingnan. Yun po ang sinabi ng Panginoon na Kanya. Christians na nagpapakita, alam ko meron mga Christians, iba, mahirap mahalin. Diba? Pero, dahil sa pareho kayo ng paniniwala, napapalapit ka sa fellow believers mo. Kahit minsan, may mga pagsubok yung mga relationship na yan. Pero more and more, ang hinahanap mong kausap, ang hinahanap mong ka-D-group, ka-fellowship, fellow believers. At pag nagka-problema, malapit ka sa kanila. That's the evidence. Now, and during the tribulation time.
Lalo na siguro pag nagkagera, pag naulit po ang panahon ng Hapon, kung saan buhay na si Brother Boy. Ako, hindi pa ako buhay nun eh. Ano? Magtutulungan kaya tayo? Kung nagkagera, nilusob tayo ng sandatang lakas ng Japanese Imperial Army. Magtutulungan kaya tayo? I think so. If you're true believers, sabihin ko, hanapin mo lahat ng sa kongregasyon natin. Magigip-giving tayo. Ang mga napahamak, huli sa lahat, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko. Sinumpa kayo sa apoy na di namamatay na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat hindi ninyo ako pinakain nung ako'y nagugutom. Hindi ninyo ako pinainom nung ako'y nauuhaw. Hindi ninyo ako pinatuloy nung ako'y isang dayuhan. Hindi ninyo ako dinamitan nung ako'y wala maisuot. Hindi ninyo ako dinalo nung ako'y may sakit at nung ako'y nasa bilangguan. Mahirap pong imagine ito ngayon. But during the tribulation, yung 7 years, nawala na yung church. Sabi nga nila, pag nawala ang church sa mundo, ang mundo talagang magiging triple, quadruple yung kasamaan. Kasi ang church, withhold ang evil. Pero pag nawala ang church, at sabi ng ibang theologian, during the rapture, the church will be withdrawn and the Holy Spirit. So, ang mundo magiging masama. So, yung magiging Christian during that time, dadanas ng katakot-takot na kahirapan. Di ba yung mensahe natin noong nakaraan? During the Great Tribulation, yung after 3.5 years, pag sinabi mong Kristiyano ka, hahantingin ka talaga, magtago ka na sa kuweba. We have a whole sermon on how to hide. How to hide. Pagbaba mo, wag mo nang kunin yung cellphone mo. Natatandaan yung sermon na yun? Last year, tagal na kasi last year eh. Wag ka nang bumaba, dumiretso ka na sa bundok. Ganun katindi kasi papatayin ka. Pag hindi ka man nagpamarka ng tatak, hindi ko alam kung ano yun. Magtago ka na. Yung po mga Christian, tutulong. Lips! Wala akong pakailangan kahit ako'y mapahamak. Tutulungan kita kasi kapatid kita sa Panginoon. Lalabas yung katas ng pagkakristyano mo. Kahit delikado ang buhay at pamilya mo, sasama mo yung ka-D-group mo. Pero pag siya, wala akong pakialam niya, kanya-kanya na tayo, D-group. Di na bali. Di na lang. Pero hindi po ganun. Kung tunay kang Christian, the Holy Spirit will move you. Tulungan mo tulungan mo yung kasama natin sa pananampalataya. Hinahanting ng hukbong lakas ng Antikristo. Ito po pinag-uusapan dito. But even now, na wala namang gera, meron ka bang amor sa kapwa mo mananampalataya? Ako po, malapit ako sa mga kapwa ko mananampalataya na kapwa ko ama at kapwa ko padre de pamilya. Lalo na pag yung fellow Christian ko nawalan ng trabaho. Kasi nawalan din akong trabaho dati. So parang yun, namumove ako doon. So sana, hindi ako kambing. Ituloy na po natin. Ayan. So, sabi po ng Panginoon, sasagot din sila. Pero yung sagot nila, katulad ng sagot ng mga kambing. Di ba sabi nung kambing, bakit? Sabi nung tupa, kailan kami tumulong? Sabi niya, nung tinulungan mo yung kapwa mo, tinulungan mo ako. So pumasok ka sa kalangitan. Ito namang mga napahamak, nabigla din. Kailan kami hindi tumulong? Ganon din yung sagot nila. Pagkabigla din. Yung isa sabi, kailan ka namin tinulungan? Tumutulong na sila, hindi pa nila napapansin kasi yun ang naturalize nila, pero tumulong sila. Yun yung una. Yung pangalawa naman, akala nila tumutulong sila kasi religious sila eh. Good works. Nagsisilbi kami. Pero, puro pakitang tao. So, nung sinabing, hindi naman kayo naging tunay na Christian, me? I'm the head pastor. I'm the head usher. I'm the head singer. Di ba? Parang sa Matthew 7:21, kami nagpagaling. Kami nagpalayas ng mga demonyo. Kami ay nagmensahe. Sasabihin ng Panginoon, tatandaan niyo, Matthew 7:21, hindi ko kayo kilala. Bakit? Hindi tunay. Hello? Andiyan ba kayo? So pagkabigla din, kailan? Sabi niya, tingnan natin sa verse 44 at 45. Sasagot din sila. Ito yung mga kambing. Kailan po? Namin kayo nakitang nagugutom, nauuhaw, walang matuluyan, walang maisuot. Hinahanting lang 666. May sakit,
nasa bilangguan, hindi namin kayo tinulungan. Kailan? Ang laki-laki ng tithes ko. At sasabihin sa kanila ng hari, tandaan ninyo, ng pagkaitan ninyo ng tulong, ang isa sa pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Pag nakakita ka ng Kristiyanong kapwa mo, anong tingin mo sa kanya? Buwisit na yan? Paro ka ba nung Lucas, dun sa istorya sa Lucas 18? Sabi nung Pariseo, Lord, ako po nag-aayuno. Ako po ay nagsisimba. Hindi katulad nito. Yung taga-kolekta ng buwis. Anong reaksyon na nagko-kolekta ng buwis? Hindi man lang makatingin sa langit. Those are the two reactions of a sheep and a goat. Sabi niya, kailan po sasabihin sa kanila ng hari ng pagkaitan ninyo? So ang tanong ko sa ating pagtatapos po, where's your heart? Do you love Christians? Simple lang eh. Alam mo kung ba't mo, ibababa ko pa, malalim eschatologically. Naku, nasabi ko yun. Eschatologically. Hirap sabihin. Malalim, ano? This is alam nyo, palagay ko, pag napakinggan nyo to, pwede na kayong bigyan ng diploma eh. Kasi napag-aralan nyo ng end times, eschatology. Pero simple lang po eh. Pag ba nakakita ng kapwa mo Kristiyano, nagkamali, sabi mo, alam mo, ganyan din ako eh. Nagkamali siya. Ha? Nagkamali, ano sabi mo? Alam mo, ito yung buhay, ano? Ibababa natin sa araw-araw na pamumuhay ang tingin ko sa isang tunay na Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano, ganito. Gusto niya makasunod sa Panginoon. Yung kagustuhan niya makasunod sa Panginoon, pasidhi. Wow, ang lalim. Pasidhi. Ng pasidhi. Ay, pinulikat ako doon. Pabigat ng pabigat yung pagnanais mo makasunod sa Panginoon. Nakakasunod ka bang lagi? Padalas ng padalas nakakasunod ka, pero naliliay ka. Naliliay ka. Nagkakamali ka. Pag nagkamali ka, Lord, sorry. That's a Christian. Hindi perfect, pero ang bilis mag-sorry. Nagkamali yung kapatid mo sa Panginoon. Ano sasabihin mo? Yikes! Kadiri! Yikes! You're sinner! Sinner. Hindi sasabihin mo, kapatid, okay lang yan kasi naiintindihan kita kasi ako nga pinapatawad araw-araw eh. Like a beggar finding bread, telling another beggar where he found bread. Parang isang pulubi na bigyan ng tinapay at sinasabi sa kapang pulubi, punta ka doon, bibigyan ka niya ng tinapay. Hindi, ba't ka walang tinapay? Tamad ka siguro. Pag nagkasala, ako din nagkakasala. Araw-araw pinapatawad ako, hindi kita pwede husgahan eh. Kasi ganyan din ako eh. That's a Christian. Hello? Ito po yung diagnostic. Suriin ang sarili. Or are you like the Pharisee in Luke 18? Ako'y nag-aayuno sa araw-araw. Amen. Malambot ang puso sa mga nagkakasala at gustong lumapit sa Panginoon. Last verse. This is the judgment, ang ikalawang paghuhukom at ating huling talata. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Ang matuwid naman ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. The same word for eternal damnation and eternal salvation. Walang hanggan. Same word. Aionos. Aion. Describing salvation and condemnation. Sa pagbalik ng Panginoon, magkakaroon ng pagbubukod-bukod. Some of you might witness that. Pero sana sa unang paghuhukom pa lang, kasama ka na. Ano ba itsura ng puso natin? Walang perfect dito ha. Walang perfect. Sinasabi ko, bumabaling na ba sa tama? New Year. Hindi ko sinasabing perfect at this year, but you're better this year than last year. Ano? Dati, inaabot ka one week bago magsisi. Ngayon, 1 hour, 1 minute, nagsisisi ka na. Itinatatwa mo na yung kasalanan. Humihingi ka ng kapatawaran. Sapagkat sa huli, makikita ng Diyos, ang tingin ko, alam mo na. Tingin ko walang mabibigla. Ay, kambing ako. Alam mo ni. Nakikita mo yung tumutubo sa'yo. Hindi bukol yan dong.
Sungay yan. May tulis eh. Okay, sorry po. So after that, yung mga kambing pupunta sa impyerno, yung mga tupa will reign with Christ, and then 1,000 years, 1,000 taon, no? End of the world, white throne judgment. Final, yung mga nahukuman na, iaangkat po sa impyerno, final sentencing for eternity. At yung mga raptured saints, tribulation saints, Old Testament, New Testament saints will be with Christ for eternity. Alam niyo, hindi dinidiscuss natin dito. Even the presidents of this world don't know this. Pag nagkaroon na po ng mga siglo na to, alam niyo yung bumaksak na eroplano? Air Asia 8501. Hindi nila alam kung ano nangyari. Hinahanap yung black box. Alam mo nangyari? Naubusan ba ng gasolina? Ano ba? Binagyo ba? MH, 370. Hindi alam nangyari. Pag nangyari ito mga ito, may nawawalan tao, may umangat bigla, nagunaw, alam mo, hindi ka magtataka. You know exactly what's happening. Why? We've been preaching about it for almost 4 months. End times. Pero hindi na importante. Importante, ikaw ay ligtas. Ang kauwian ng lahat ng mensahe ito, magsisi ka na ngayon. Eksaminin ang puso. Wala sa titulo ang pagkakristyano, kundi sa buhay na pang-araw-araw. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa mensaheng ito. Nalulungkot po kami na iniiwasan ng iba ang gantong mga mensahe sapagkat akala nila hindi po interesado ang mga Kristiyano sa gantong mga salita na aming Panginoon. Pero kami, interesado kami, Panginoon. Sapagkat dito po nagsisimula at magwawakasan lahat. At ang aming pamumuhay ngayon ay dapat mayroong impormasyon at may kaalaman sa mga pangyayaring ito. Pinapanalangin ko po ang mga kapatid ko dito na tunay na mga Kristiyano na magkaroon po ng encouragement na sa kabila ng paghihirap, kabila po ng mga pagsubok sa aming pagkakristyano, temptation, failures, and victory with the Holy Spirit, alam namin na kami po ay inyong huhusgahan ng tama sapagkat ang aming po mga kakulangan ay hindi po magiging dahilan ng aming pagkasawi sapagkat makikita mo ang tunay na aming kagustuhan at yan ang makasunod po sa inyo kahit paminsan-minsan kami po ay nabibigo. Doon po naman sa mga naliligaw na nag-aakala na sila ay Kristiyano sa titulo. Sana itong mga mensahe ito ay magpalino ang kanilang puso, isipan, at tumawag na sa inyo ngayon bago mahuli ang lahat. Ito po ang aming salamat dalangin sa matamis na pangalan ng aming Hari Tagapagligtas, Panginoon Jesus, kung saan inintay namin ang kanyang pagbabalik. Lahat ay nagsabi ng Amen. Palakpakan po natin.